Mainit na balita po, overloading ang isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 noong January 26 sa Basilan ayon sa Department of Transportation. Sa initial findings ng Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard na tinalakay ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ngayong umaga, may nakita rin silang poor seamanship at safety violations ng barko. Pasado alas 7 kaninang umaga, isa pang bangkay ang nakita ng mga taga-PCG sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island. Dahil dyan, 52 na ang death toll sa paglubog ng barko. Wala raw epekto sa investigasyon ng Ombudsman sa mga questionabling flood control project ang pagbabago sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon pa sa Ombudsman, bibigyan na sila ng Kamara ng kopya ng mga SALN na mga iniimbestigahang kongresista. Balitang hatid ni Salima Refran. Nasa gitna ng strategic planning session ng kanyang opisina sa Baguio City, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang lumabas ang balitang binago ng Senate Blue Ribbon Committee ang draft report nito sa investigasyon sa flood control scandal. Mula sa unang draft recommendation na kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero, nire-rekomenda ngayong isa-ilalim na lang sila muna sa preliminary investigation. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. In-specify na lang namin na instead of using the word charge, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung mga ganon. Pag sinabing charge, ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pakisipin ng mga tao, china-charge na sa korte. It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Dahil dating mambabatas, alam raw ni Remulla na may bigat ang personal na mga relasyon, lalo na sa mga magkakasama sa Kongreso. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan, may negotiation yan, may compromise yan. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang tugon dito ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson. Ayon kay Remulla, wala naman daw itong epekto sa gumugulong na nilang mga investigasyon sa 3 senador at sa iba pang nadadawit sa flood control controversy. At least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anticlimactic yan eh. Kung ano alam natin, yun na yun eh. Para hindi raw mabasa ang kanilang mga hakbang, matipid sa pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga investigasyon si Ombudsman Remulla. Pati na kung may kakasuhan sila sa Sandigan Bayan sa nalalapit na panahon. Kahit nagbitiw na si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap, tuloy pa rin daw ang investigasyon sa kanya at sa iniuugnay sa kanyang Silver Wolves Construction. Nakausap na rin daw ni Remulla ang liderato ng Kamara at bibigyan na raw sila ng kopya ng mga hinihinging SALN ng mga iniimbestigahang kongresista. Ang computer naman ng yumaong si DPWH Undersecretary Catalina Cabral, sinisilip na ng Ombudsman. Unfortunately, meron kaming hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Kasi yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin eh. I cannot give any evidentiary value to it because number one, authenticating it is a problem already. We're very careful about it. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuluyan ng ibinasura ng Kamara ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Ito'y matapos aprubahan sa plenaryo ang report ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 reklamo. 284 ang pumabor, 8 ang tumutol at 4 ang nag-abstain sa committee report. Sabi ni House Justice Committee Chairperson
Jervil Luistro sa January 27, 2027, pwedeng magsampa ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo alinsunod sa one-year bar rule. Ayon sa Malacanang, masaya ang Pangulo sa pagkakabasura ng impeachment complaints laban sa kanya. Nauna nang sinabi ng Pangulo na naniniwala siyang walang basihan ang mga reklamo. Kabilang sa mga panukalang batas na target maipasa bago ang Hunyo, ang Anti-Political Dynasty Bill. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-prioritize niyan at 20 iba pang panukala sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council. Kabilang din sa priority bills ang tungkol sa pagtanggal sa travel tax, reforma sa party list system, anti-fake news and disinformation at pagbuo ng Independent People's Commission Act. Kasama rin po ang panukalang pagbabago sa rice tariffication law, ang pagbuo ng Department of Water Resources. Kapag naisabatas nga po ito ay naniniwala ang palasyo na makatutulong daw ang mga ito na maiangat ang pamumuhay ng publiko. At kaugnay po sa pag-aproba sa plenaryo na ibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga issue sa isinusulong na anti-dynasty bill sa Kamara, kausapin po natin si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Tony. Ano na ho ang susunod na mangyayari matapos nga hong ibasura ng plenaryo ito impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Po. Nag-uusap kami ng Makabayan Bloc kasi sa aking palagay, nag-violate yung Committee on Justice ng Section 5 Rule 3 ng Rules of Procedures of Impeachment ng House of Representatives. Malinaw kasi na yung basis dapat for sufficiency in substance, madali lang. The recital of facts, saka yung kaugnayan nito sa mga aligasyon sa isang impeachable offense na established naman yun. Pero ang ginawa nila, nagawa sila ng mini trial. Nag-impose sila ng mas mataas na standard. Hindi to authorized. Humihingi sila kagad ng patunay, authentication at personal culpability. Yung yugto na yon, dapat yon sa hearing ng Justice Committee. Pinatay nila pinatay na kagad nila, hindi nila binigyan ng pagkakataon yung Makabayan Bloc para mailabas nito yung mga ebidensya. Kaya nangyari nito, hindi naghahanap ng katotohanan, taliwas doon sa talagang purpose ng impeachment, yung accountability. Hindi na dumating sa pagkakataon. So, kayo ho ba ay dudulog sa Korte Suprema, sir? Pinag-uusapan namin dahil siyempre ang major party sa impeachment na ito ay yung mga nag-file. So, kailangan makausap na ko silang mabuti kung handa silang habulin itong grave abuse of discretion na ito na ginawa ng Committee on Justice. Oo, at syempre may mga nagtatanong, ano ba yung mga nailatag na mga ebidensya laban sa Pangulo? Marami dapat silang mailalatag. Pero hindi pa naman sa determination of sufficiency of substance, hindi pa yung panahon ng paglalatag. Pinatay na kagad doon. So hindi na ako paglatag. Para yun yung naging problema nito. At hindi ito nakakatulong sa ating bansa. Hindi ito nakakatulong sa Pangulo dahil hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na malaman yung katotohanan at hindi rin nabibigyan ng pagkakataon ang Pangulo na masagot niya yung napakaraming question tungkol dito sa national budget at yung pinakamalaking pangungurakot sa kaban ng bayan. Sir, para lang mas malinaw, kung sakali halimbawa talagang magkaroon ho ng desisyon ang Korte Suprema, paano makakaapekto naman ito? Magtutuloy ba yon or aantayin mo yung one-year bar rule? Kung sinabi ng Korte, kung sasabihin ng Korte Suprema na may paglabag sa determination ng substance, hindi babalik ito sa komite. Okay. So, pagdating naman ho sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ano ho yung nakikita ninyong direksyon ito kapag sinimula na itong talakayin sa Justice Committee? Dapat kung ano yung standard na ginawa, yung standard ng rules, dapat din yung gawin. Determination of form and substance. Pag may sufficiency, then magkakaroon ng hearing. Okay. At ako, pabor ako na dahil nabasa ko yung ilang mga provision, may substance talaga yung mga allegations kay Vice President. So,
hindi ko sinasabing may kasalanan siya, pero dapat bigyan siya ng pagkakataon para masagot ito at bigyan yung mga nag-complaint ng pagkakataon para magpresenta ng mga ebidensya. Yan yung hindi ginawa doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. I see. Ito naman ho sa panukalan ninyong anti-dynasty bill. Ayan, finally, no? Talagang nagkaroon na ng direktiba ang Pangulo, di ba, na prioritize na rin ito. Ano ho ang inyong reaksyon muna dyan? Well, sana, totoo. Kasi, siyempre, imagine, 80% ng mga miyembro ng Kamara at ganoon din sa Senado, napakalaki ng ang karamihan sa kanila ay mga miyembro ng political dynasty. Yes. At ang talagang pag-asa lang natin dyan, kung talagang may impluensya ng ating Pangulo, yung mga miyembro ng Kamara at ng Senado na aprubahan ito. At ang panukala ko naman, sa tingin ko, ay nakipag-compromise nga o it's a principled compromise na payagan na isa sa national, isa sa local, at second degree. Of course, sanguinity lamang para hindi naman maging arbitrary. At ito ay napakagaan na, pero natitiyak ko naman na pag naipasa yung version ko, yung path political dynasties, wala na yan, zero na yan. At ito ho bang paglalagay ho sa priority bill ng Pangulong ito na dito po sa anti-dynasty bill, sa tingin nyo ito sufficiente na ito para magpakita na talagang gusto niyang magkaroon ng pagbabago na finally? No? I think 20 years niya no ho yata itong isinusulong, tama ba? 26 years. 26 years. Okay, ano Yes. ho ang tingin nyo doon? Depende pa rin yan kasi dapat i-certify niya as urgent. Okay. Yun ang mahalaga doon. Magkakaroon kami ng mga pagdinig at siguro matatapos namin ito bago matapos ang sesyon ngayong March, matatapos namin yung sa committee at yun ay padadala na for plenary deliberation. At doon yung pinakamahalaga na i-certify niya na as urgent. Kung sa go ahead. Doon lang ako maniniwala na sincero siya. Kasi ang aking pakiwari, baka ginagawa lang to para mapanatag yung mga nagagalit ng mamamayan dahil sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kung sakaling ma-certify as urgent po ito, sa tingin nyo, maipapasa ito bago ang eleksyon 2028 kaya? Hindi dapat ito maipasa early next year. Early next year, okay. Early next year sapagkat ang filing of a certificate of candidacy ay October at gagawa pa ng at least ng mechanics of implementation. Opo. Yung Commission on Elections sapagkat kailangan din ang magkaroon ng kampanya para sa information ng mga magiging for the 2020 election. Kaya kailangan talagang madaliin para sa 2028 po, kung sakali wala ng political dynasty tayo makikita. Ganun po ba? Siguro may mga, at least 2 per family, okay na rin yun. Pero yung path political dynasties, yung mga talagang mag-ama, ngayon meron vice governor, governor, mag-asawa, mga anak, mga congressman, mawawala na lahat yun. Pati barangay captain, kanila, pati mayor, kanila, yung mawawala natin. Yun na nga po ang antay natin sa mga susunod pang mga pahayag. Ano? Marami pong salamat sa inyo pong oras na binahagi sa amin. Yan po naman si Senior Deputy Minority Leader, Representative Edgar Erice. Susubukan po naming hingan ng reaksyon ang House Justice Committee sa mga sinabi ni Congressman Erice. Patay ang isang lalaking inireklamo ng kanyang asawa sa Santa Ana, Maynila. Ang lalaki nabaril ng rumesponding pulis na hinataw niya ng martilyo at sinaksak pa sa tagiliran. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Tatlong putok na baril ang narinig sa cellphone video ng isang residente sa loob ng isang village sa Barangay 898 sa Punta Santa Ana, Maynila mag-aalas 11 kagabi. Hindi gaanong hagip sa video pero ang lalaking nagpaputok ng baril, isang police corporal. Nabaril niya ang 41 anyos na lalaki na isang motorcycle taxi rider. Ayon sa barangay, agad naman silang rumesponde matapos marinig ang putukan sa loob ng village. Nakarinig lang po kami ng putok, 3 beses po. Tumakbo po kami rito sa pinangyarihan. Nakita po namin nakabulagta na yung lalaki.
Isinugod sa ospital ang 41 anyos na lalaki pero hindi na siya umabot ng buhay matapos magtamo ng mga tama ng bala sa dibdib. Ayon sa pulisya, rumesponde lang ang pulis sa tawag ng 911 matapos ireklamo ng 40 anyos na babae ang kanyang asawa dahil sa ilang beses ng pananakit nito. Dinala nila sa barangay para magayos. Hinihiling nung ating complainant na magkaroon siya ng temporary protection order ng barangay at ibibigay ito sana ngayong umaga. Dahil sa takot, inihatid raw ng mga pulis ang asawang babae sa bahay nito sa pag-aakalang hindi na siya susundan ng asawa niya. Pero laking gulat ng babae na makasalubong niya sa 3rd floor ang kanyang asawa at inatake siya. Mabuti at nakatakbo umano ang asawang babae papasok sa kanilang unit. Sabi ng MPD, nakaalis na noong mga oras na yon ang ibang pulis para bumalik sa kanilang post. Pero ang biktimang pulis, saktong palabas pa lang ng gate. Doon daw sinabi ng gwardiya ng village na pumasok sa loob ang asawa ng babae. Dito na bumalik ang pulis kung saan naabutan niya ang lalaki na inaabangan na siya. Habang pababa ng motor ang pulis, dito na siya inatake ng lalaki. Pinukpok siya sa ulo ng martilyo at sinaksak siya. So nakita natin, bumagsak yung pulis natin pero tuloy-tuloy pa rin siyang inaatake nitong ating suspect. At dahil sa pangyayaring yon, sabi nga wala nang pagkakataon pa, nandun na yung tinatawag nating imminent danger sa part ng pulis natin. So wala na siyang chance kung hindi ipagtanggol yung sarili niya. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang pulis at ang asawang babae ng suspect. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay po sa pamamaril ang isang lalaki sa Zamboanga City. Cecil, alam na ba natin kung anong naging motibo ng krimen? Connie, inaalam pa ang motibo pero ayon sa pulisya ay dating sangkot sa kasong frustrated murder ang biktima. Base sa investigasyon, malapit sa isang tindahan sa barangay Tumaga ang biktima at kanyang kapatid nang biglang dumating ang mga nakamotorsiklong salarin at pinaputukan sila. Ginagamot pa sa ospital ang kapatid ng nasawing biktima matapos tamaan sa binti. Hinahanap pa ang mga tumakas na mga salarin. Humigit kumulang 100 bahay ang nasunog sa barangay 76A sa Davao City. Pahirapan ang pag-apula sa apoy kahapon ng madaling araw dahil sa malakas na hangin at makitid na daan papunta sa lugar. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Tinatayang aabot sa ₱250,000 ang halaga ng pinsala. Nasa 500 tao ang naapektuhan. Inabutan na sila ng tulong ng City Social Welfare and Development Office. The Kapuso Primetime King is back on his zone. Mapapanood na muli si Ding Dong Dantes sa GMA Prime sa seryeng The Master Cutter. Mas usubok ang versatility ni Ding Dong dahil doble cara ang karakter niya sa action drama series. Sastre sa umaga at assassin sa gabi. Magko-collide ang dalawang mundo niya dahil gagamitin ang kanyang sastre skills para gumawa ng disguise bilang assassin. Visually, makikita nilang ganun siya makulay siya dahil marami mga iba't ibang mga costumes. Pero higit sa lahat, syempre yung kwento. Ano naman talaga yung pinakamahalaga sa lahat, yung human element ng bawat karakter na pinoportray dito. Mapapanood na ang The Master Cutter sa GMA Prime this April 20. Pwede rin siyang i-stream sa Netflix Philippines starting April 17. Present sa launch ng series si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. We're very excited and we're very thankful to Netflix kasi nadadala niya ang ating mga programa, not just from GMA but from the other local producers to a wider audience, Southeast Asia and the global arena. Sa mga customer ng Meralco, maghanda na ng dagdag budget para sa inyong electric bill ngayong buwan. 22 centavos ang taas-singil ng kumpanya kada kilowatt hour. Ibig sabihin po niyan, 45 pesos ang dagdag sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Sabi po ng Meralco, bunsod ang dagdag singil ng pagmahal ng transmission charge at universal charge for missionary electrification.
Ito ang GMA Regional TV News. Arestado sa bypass operation sa Digos, Davao del Sur ang isang tauhan ng Provincial Engineers Office Construction Division. Ang nahuling 59 anyos na lalaki itinuturing na high-value individual ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang halos 70,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, nagsimula ang kanilang investigasyon nang may 3 empleyado ng Provincial Capital ang nagpositibo sa drug test. Batay sa kanilang pagmomonitor, nasa 10 hanggang 15 gramo ng shabu ang kanyang nabibenta kada linggo. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang suspect. Update po muna tayo sa investigasyon ng Department of Transportation sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 kung saan mahigit 50 ang nasawi. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Pahan na ng kasong administratibo ang shipping lines, pati na ang mga taong maaaring may kinalaman sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Ibinahagi ngayong araw ng Department of Transportation ang interim report ng Philippine Coast Guard at Marina kung saan lumabas ang mga naging sanhi o mga naging paglabag na naging sanhi ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Kakasuhan na ng administrative case ngayong araw ang Allison Shipping Lines at mga shipping officers, seaman at marina personnel. Pinasususpindi na rin ang accreditation ng Orient Registry Shipping na nagsasurvey o nag-check sa barko bago ito nabigyan ng seaworthiness certificate. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, may mga safety deficiency na ang barko pero nabigyan pa rin ito ng seaworthiness certificate kahit hindi na dapat. May nakita rin na posibleng overloading at overcapacity kaya na maaaring nagdulot ito ng cargo shift. Hindi rin tinimbang ang mga sasakyan na kinarga sa barko maging ang kakayanan ng mga tripulante noong nagsimula ng pumasok ang tubig. May nakita rin na inconsistency sa bilang ng mga pasahero at kung ano ang nakasulat sa manifesto. Sa pinakahuling tala ng PCG, 52 na ang death toll mula sa paglubog ng barko kasunod ng panibagong bangkay na na-recover kaninang umaga. Inatasan na rin ang legal team ng DOTR na makipag-ugnayan sa Marina at PCG para pag-aralan ang pagsampa ng criminal case kaugnay ng paglubog ng barko. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes.